Good morning mga kagandang buhay! Welcome back to my YouTube channel, Sol's G Vlogs, Negosyo at Iba Pa. Ngayong umaga ay gusto ko pong ma-inspire kayo. Ang dami pong nagme-message kung magkano ba ang una ko daw na puhunan sa pagninegosyo. Kasi yung iba po mga kagandang buhay, niisip nila, kailangan mag-umpisa ng negosyo, yung malakihan na. Pero sa akin po, na humble beginnings, nag-umpisa po ang lahat sa 4,000 pesos. Una pong negosyo ni Kabeng Roger is isda, mga kagandang buhay, at nalugi po siya doon. Ang natira na lang po na pwede naming ipagulong ay 4,000 pesos. At tingnan po ninyo kung ano na po ang naabot ko from 2006 to 2024. Kasi mga kagandang buhay, ang pagnenegosyo po, hindi lahat nag-uumpisa sa malaki. Kaya itatakel ko po sa inyo ngayon kung paanong lumaki ang aking 4,000 pesos. Dito po si Polly, ang ating pong driver. Hi, Polly! Ayan. Puno na po yung kanyang motor. Ito po yung pag-aari ni Manager Bio. Binili po ito ni Manager Bio second hand para magamit-gamit po namin dito. So, tinatalian po ni Polly yung kanyang dadalhin po sa bayan. Doon po papunta sa bayan. Mga 10 to 15 minutes po na drive. Yan lang po ang distance ng bayan po dito sa aming Sol's Gandang Buhay Variety Store na pinatayo ko pong grocery store po kadugtong ng bahay ko. So ayan, puno na po ito kasi ito lang daw naman ang kulang na i-display nila mga kagandang buhay. Yan. So nagkaroon po tayo ng negosyo sa bayan at saka dito po sa bahay natin. Nag-umpisa lamang po ito sa 4,000 mga kagandang buhay at gusto ko po kayong ma-inspire kung paano lumago ang aking 4,000 pesos. Halika kayo at upuan po natin para ma-explain ko po sa inyo. Ngayon, Manager Bio, Polly, si Sai, at saka si Jojo po, may dala pong asukal. Tulong-tulungan po nilang iripak yan habang wala pang masyadong customer. Si Bio, ilang years na kaya to si Bio sa akin? Mahigit na 10? Saka ikaw sa'yo, ilan na? 8. Pero si Polly, bago pa lang. May mga 3 ka na, Polly. 2 years pa lang si Polly. So, dito na siya natuto pong mag-drive at nakuna natin ang lisensya. Dito na siya pumugi po sa Sultida. Diba? Nakakapugi ang magtrabaho dito. So, si Bio naman po ba yung kagandang buhay? Dati po itong empleyado ni kapatid ko, ni Wenz. Dati po itong empleyado, tsaka nung ayaw na niya magtrabaho, umuwi sa bahay nila. And then nung gusto niyang bumalik ulit, nakahanap na yung kapatid ko ng kapalit niya. Sabi ko, dahil magandang record, sabihin mo, Wenz, dito na lang sa akin si Bio. At saka, good choice, no? Good choice. Lalaki na yung sweldo ni Manager Bio sa atin. Good choice! At kasama po natin si Manager Bio na umasinso ang negosyong ito na sa 4,000 lang po nag-umpisa. Tamang kwento po ang nais ko pong ipaabot sa inyo mga kagandang buhay tungkol po sa 4,000 naming inumpisan sa negosyo. 2006 po ay nag-umpisa na si Kabeng Roger na mag-negosyo ng isda. So, pumupunta po kami sa mga port kung saan po kami nakakakuha ng isda. Tapos, dinadala po namin sa palengke. And then, yung mga may pwesto po ng isdaan, doon po namin nilalagay. Tapos, sinahati po namin yung ginansya. Pero napakapagod po talaga yung isda na negosyo kasi may time duration. Kailangan mo pong iilada pag hindi naubos. Nabubulok po yung isda. Pag ganun po, na medyo mabubulukan kami ng isda, ang ginagawa po namin, nilalako po namin yung mga isda na yon. And then, nagpi-finance din po siya sa may mga bangka para po sa kanya po ibigay yung mga isda na madakip. Pero hindi rin po naging successful kasi nga mahirap ang umpisa ng negosyo kung wala kang alam.
So yung ano namin, yung amount po namin talaga na medyo malaki sa ilalaan para makapag-umpisa kami ng negosyo na wala talaga kaming alam kung ano po yung aming umpisahan, napadpad si Kabiyahe doon sa isda-isda niya. Kaya ang natira na lang po sa amin is 4,000. Sabi ko sa kanya, maghanap ako ng pwesto sa Katiklan at nakahanap nga rin na po ako dahil marami po kakilala doon since na sa radio nga ako nagtatrabaho dati. Nakapag-rent po kami doon ng maliit na pwesto, yung daanan po papuntang palengke. Nagpagawa po kami ng maliit na kubo doon. So, ang natira po sa pera namin talaga for stocks na kasi 15K po yon yung hinahawakan ko pera, nagastos, 4K na lang talaga yung natira. Pumunta po siya sa bundok at saka namili po ng mga saging-saging. Ayan, doon po kami nag-umpisa doon sa pag-retail at pag-wholesale po ng mga saging na saba, kalatunday, at kung ano-ano pa, rambutan, lansunis. Nabuksan po yung isip namin sa pagninegosyo. Nag-click po mga kaganang buhay yung 4,000 namin kasi kukunin lang namin yung rambutan ng 10 pesos po. Sa bundok, bebenta na namin ng mga 50. Papa-wholesale namin ng mga 35, ganyan. Tapos lansunis, kukunin lang namin sa bundok ng mga 35 per kilo. Or minsan, yung hindi native, tig 20 lang isang kilo, binibenta namin ng 60, ganyan. Tubo-tubo talaga kami, mahigit pa po sa kalahati. Kasi nga ang prutas ay madaling mabulok. Kailangan mo talagang mabilis po ang disposal. Gumanda po doon ang aming bintahan. Kasi nga, siyempre, Gateway o Boracay po yung pinili kong location. And then, nag-retail din po kami ng mantika, dinagdagan namin. Tapos, itlog, ganyan po, pa-tray-tray lang po muna. Nakita namin yung potential sa itlog na mabilis siya maubos. Kaya, naghanap kami ng supplier na noon, paunti-unti pa 10-10 tray. And then, after that siguro mga mahigit kaming isang taon na nagpuprutas at saka iba't iba na, may mga retail na konti, nakapag-ipon kami at may opportunity pong dumating na yung isang pwesto na ngayon nga ay nabili ko na, di ba yung bigasan ko doon na maliit, 17 square meter, nag-rent po ako doon ng 7,000. Sabi ko 7,000, mukhang malaki ito. Pero sabi naman na may-ari, subukan mo kasi meron ng suki itong pwesto na to sa bigas. And then, nag-upisa kami ni Kabeng Roger, 7 kabans, ubos agad. Tapos, sunod na araw, 14 kabans, ubos agad. Mabili po talaga dun sa ano na yon, sa pwesto na yon. At isa pong nakatulong sa akin yung ahinti po ng Mindoro Rice, yung Yummy Rice. Kasi kakapatayo pa lang nila noon ng kanilang gilingan. Nagtiwala po sa atin. Sabi po ng ahinti, Madam, kumuha ka ng checking account sa bank para isyuhan mo kami ng cheque, mabibigyan kita ng marami. Kasi nga kinukulang na ako, every 1 week po siya pumupunta from Mindoro to Katiklan. Kumukuha ako sa kanya ng mga 50 kabans, kulang po talaga, mga minsan 2 days lang, ubus na. So, nung nagkaroon po ako ng checking account, nag-upisa na pong binibigyan niya tayo ng 100, 200, hanggang po mga kaganang buhay, pinagkatiwalaan po kami na kami po yung humawak ng susi doon sa bodega nila. Kaya shout out po kay Sir Vincent Vier Agbayani. Ang laki po nang naitulong ng Yummy Rice po sa pag-umpisa ng paglago ng aming negosyo. Kaya naging sound to sawa po yung aming pagkuha doon sa bodega nila ng bigas at doon po nag-umpisa mga kagandang buhay. Na ang 4,000 na tirinabaho talaga po namin ay lumago. Kaya maganda po talagang negosyo po ang bigasan. Combination po na natututo tayo sa mga negosyo. Kaya sa aking part, ang iba kasi nag-iisip na kailangan talagang mag-invest kagad sila sa negosyo na malaki. Pero sa aking part kasi mga kagandang buhay, sa maliit po ako nag-umpisa. Kaya siguro na-build up ko doon, paunti-unti, yung tapang ko sa negosyo. Kasi nakakatakot naman nga talagang mag-invest po tayo ng malaki kaagad. Na kagaya namin, madi-describe ko po mga kagandang buhay na yung pag-umpisa namin sa negosyo is parang madilim. Yung kumakapa ka, mga kagandang buhay, brand out. Kumakapa ka sa dilim. So, nagaganon ka, nababangga ka. Ganun po nangyari sa amin ni Kabeng Roger. Sa isdaan po, naubos lahat ang aming puhunan. Pero, hindi po tayo mag-end up kaagad. Ang hirap po talaga yung walang nagbibigay ng knowledge,
wala po tayong idea pa na nakuha noon, hindi pa uso sa YouTube. Ngayon po, bago ka magnegosyo, pwede ka pong kumuha ng mga kaalaman sa ganitong klaseng mga vlogs. Kagaya po dito sa Sol's G Vlog, ang una-una ko po talagang gusto pong i-mentor sa inyo is magkaroon po kayo ng kaalaman at lumakas pa ang loob ninyo. Kasi ang pagnenegosyo sa una pa lang, parang brand out. Brand out pa, wala kang nakikitang liwanag. So, para lumiwanag mga kagandang buhay, bago ka po mag-upisa ng negosyo, kailangan pong ready ka na. Una, lakas na loob, puhunan, at saka mga diskarte. Yun po mga kagandang buhay. Bakit naging successful ang amin pong pagninegosyo from 4,000 po at lumago po mga kagandang buhay? Kasi dapat hands-on ka, nakatutok ka mga kagandang buhay para ma-upgrade mo po ng ma-upgrade ang iyong negosyo. Additional po mga kagandang buhay, para lumago po ang ating negosyo, handa po tayo sa mga sakripisyo. Ang dami po naming sakripisyo ni Ka Roger para po makamta namin na umasenso po yung ating negosyo. Kaya dapat po isuot po natin ang sakripisyo po kapag gusto na po nating i-career yung pagka-negosyante. So, ang daming sakripisyo po mga kagandang buhay, kaya handa po tayo doon. Kasi sakripisyo din, i-conquer mo talaga yung capitalization na talagang hindi mawala. Kahit ang magkalugi-lugi, basta nandyan pa rin sana yung puhunan. Kasi napakasakit po yan kung hindi na natin nahahawakan ang ating puhunan. Okay lang yan malugi, mga kagandang buhay. Basta unti-unti po natuto tayo at unti-unti po maibalik natin yung ating puhunan. Medyo malaki-laki din po ang puhunan talaga dito sa grocery store. Kaya paunti-unti lang muna mga kagandang buhay. Umpisa ka lang muna sa bigasan or by kunti-kunti lang muna ang mga grocery. Ganun lang. Tapos pagka nag-click na, dagdag-dagdag lang. Yun lang po ang gawin natin. Huwag po nating persahin mga kagandang buhay. Sa pagninegosyo naman kasi mga kagandang buhay, iba't iba naman po yung capitalization natin. Iba po ang kwento ng pag-asenso po sa negosyo. Sa akin po, 4,000. Siyempre, pag bumili ka ng saging, ang dami ng 4,000 ha. Year 2006. Ayan, yung saging pa lang yata nun say, ano pa, per hundreds, wala pang per kilo. Nasa mga, ano lang, 30 pesos lang ang 100 noon na saba. Ayan, binibenta namin per kilo noon, 5 piso, 8 piso, depende po sa laki, hanggang 10 piso po ang kilo. Kasi per kilo na namin binibenta doon sa Katiklan, sa pamimili namin sa bundok, per piece po mga kagandang buhay. Kaya nakaka-inspire po kung babalikan ko yon. Pag nakabenta po ako noon ng 3,000 a day, dahil sa saging-saging, may tubo na po ako noon ng mga 1,700 o 1,500. Mas malaki pa po ang tubo kaysa kapital. Ayan po. Kasi, pag mabilis po kasi yung disposal ng mga gulay, ng mga gabi na bibili ni Kabiyang Roger doon, pagdating, kinukuha na kaagad ng mga nagbibinta ng gulay, wholesale namin sa kanila, ang balik po mabilis, hindi po kami nabubulukan, maganda po ang kita. Pero kung nabulukan ka po mga kagandang buhay, ka agad, lugi ka na. Kasi hindi pwede kasing magbenta ka ng mga prutas na or mga gulay na konti lang ang tubo mo. Kasi binibilang mo kaagad doon yung mabubulok. Pero napaka-bless mo kung madali talaga siyang maubos. Kaya wala kang allowance doon sa bulok, tubo lahat mga kagandang buhay. Kaya ini-inspire ko po kayo eh. Si Sai kasi 8 years nung nung nagtrabaho ka na sa akin, may grocery na tayo sa Boracay, di ba? Upgraded na, may mga itlog na tayo per truck. Oo, hindi naabutan ni Sai yung panahon talaga na taghirap. Oo, pero nag-manage siya ng bigasan doon sa Katikla namin, si Sai. Tapos dito, nakapagbahay kami dito sa Nabas, dito na rin sila ni Manager Bio at dito po nabuo yung nila, love story. Ang dami pong mga tauhan ko na dito nabuo yung love story po. At dito pa rin po sila tumagal sa atin. So ito po nga, usapan po natin ngayon mga kagandang buhay is para ma-inspire po kayo na pwede din palang magnegosyo sa maliit na puhunan. Hindi masyadong malaki po mga kagandang buhay. Tingnan po natin ito si Kuya. Pangtindahan siguro itong binili niya.
Malapit lang dito yung tindahan mo? Diyan lang, malapit. Oh, dyan lang, malapit lang po, mga kagandang buhay. Kapit-bahay lang po natin. Ito yung mga binili niya. Ayan, yung may mga chichirya siya doon, oh. Yan. Tapos ito, ayan po, mga kagandang buhay. Oh, diba? Dito lang, mga magkano kaya yan. 1,000 din yan. 1,000 din ang babayaran sa atin ni Kuya. Oh, ang ganda ng POS natin, mga kagandang buhay, no? So, naabot natin lahat ito sa 4,000 pesos, humble beginnings po. Kaya, yung mga gusto talagang magnegosyo, yung mga OFW I'm sure, Sai, ang dami nang naipon ng mga OFW, no? So, medyo malaki-laki po yung umpisahan nila. Yung mga puhunan po ng OFW, malaki. Tsaka iba rin yung panahon nung 2006 pa at 2024 na po ngayon. Ang akin lang naman po, 4,000 ngayon, di ka na siguro pwede mag-umpisa ng negosyo sa 4,000. Pero 2006 pa po kasi yun. Ngayon, pwede ka mag-umpisa nasa 200,000, 50,000, or mas lesser pa. Depende na lang po sa sipag mo yan, kung paano mo i-manage, paano palaguin. So, ang point of view ko lang po talaga dito, mga kagandang buhay, is pwede mag-umpisa. Kahit sa maliit lang muna. Dagdag na lang po, mga kagandang buhay, pag medyo umasinso na or else nakakita po tayo ng ibang sources na papagkunan natin ng puhunan. Dito po sa channel ko, okay lang naman pag malaki na ang puhunan mo eh. 'Di ba? Pero kung ano talaga, gusto mong mag-umpisa at maliit pa lang ang puhunan mo, pwede po. Paraan lang po, para-paraan. Yun nga ang isang kagandahan doon, yung sinabi ko sa inyo na maliit ang puhunan ko, nagkaroon ako ng checking account. Yan. At i-check ko na lang, ang laki po ng naging tulong sa akin ng pag-check.